Magandang gabi po mga kapatid, magandang araw po sa mga araw, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid, mga kapag-anak? Kumusta po ang inyong spiritual life? Kumusta po ang inyong pag-aaral ng salita ng Diyos? Kumusta po ang inyong paninindigan sa katotohanan? Ako po ay nagpapasalamat na muli ay nagkaroon po tayo ng magkakataon na makatunghay sa salita ng Diyos, makapag-aral sa Word of God rightly divided. Ngayong linggo mga kapatid ay magsisimula po tayo o magkakaroon po tayo ng topic na pinamagatang the place of water baptism during the age of grace or during the dispensation of grace. Ang ating pong text ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 4 verse 5 at Hebrews chapter 6 verse 2. Sabi po ng Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Then sa Hebrews chapter 6 verse 2, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli makatutunghay po kami sa iyong mga salita. Wala pa kaming ibang panalangin at nasa kundi maipahayag kung ano po ang aming natutunan na pag-aralan sa iyong salita na aming kinikilalang final authority ng aming paniniwala, paglilingkod at pamumuhay. Nawa maluhati ka po sa aming gagawing pagtunghay o pag-aaral ngayong gabi at mapatibay naman po ang bawat isang nakakarinig ng iyong mga salita na ikaw lamang po ang mabigyan ng kapurihan at kalatian sa pag-aaral na ito sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo naming tagapagligtas. Amen. Noong nakaraang linggo, kung inyo pong matatandaan, ay meron po tayong pagtalakay tungkol po sa theme na pinamagatang the dispensation of the law of God. Ating pong binigyang diin na bagamat wala po ang expression na the dispensation of the law dito po sa Word of God ay by way of comparison sa ginawa nating pagtalakay ay napatunayan po natin na ito po ay tinuturo ng Word of God. Kinumpir po natin ito sa dispensation of the grace of God at sa expression na under the law at under grace. At very obvious, very clear naman po sa Word of God na sa nakaraang panahon meron pong kautusan o mga batas na ipinagkaloob ang Diyos sa isang particular group of people ng bansang Israel at a particular period of time in time past at may particular or specific purpose din kung bakit po niya ibinigay. Ito ay may kaugnayan sa, of course, purpose and plan ng Diyos dito po sa lupa na nakalaan po sa Israel na tinuturing din po na church in time past. At nakita natin na yung dispensation of law ay nagsimula kay Moses hanggang sa dumating ang panahon na tinawag po si Paul at itong dispensation of law na ito na ginagamit ng Diyos upang pakitunguhan ng tao o kaya naman ay paraan ng kanyang dealings sa tao ay natigil at nag-introduce ang Panginoon ng isang bagong dispensation, tumawag ng isang apostol na ang pangalay Pablo or Saulo and then naging Pablo later on. At nakikita natin sa mga sulat ni Paul na ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang apostol sa dispensation of the grace of God. So malinaw din sa mga sulat ni Pablo na we are not under the law but under grace. Malinaw mga kapatid na ang kumikilos ngayon o umiiral ngayon na pamamaraan ng Diyos o kaya naman ay ina-administer niya na ipinamamahagi sa sangkatauhan, we will say, ay walang iba kundi ang grace ng Diyos na pinagkatiwala o ibinigay niya kay Pablo, hindi po ang mga batas na ibinigay niya kay Moses para sa bansang Israel. At hindi po napag-alaman na ang batas, kahit sa nakaraang panahon, ay hindi po nilayan ng Diyos na maging paraan ng kaligtasan. Na sa pamamagitan po ng pagsunod dito ay magkakaroon ng kaligtasan ang bansang Israel o ang mga individual Jews. Nakita po natin na isa sa mga purpose kung bakit ibinigay ang kautusan pagdating sa kaligtasan ay hindi para tulungan ng taong sagipin siya sa pagkaalipin sa kasalanan, kundi ang batas actually ang nagsasabi na siya ay makasalanan, tayo po ay marumi, tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan, hindi po tayo magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nito. Sapagkat
ang mga batas ay kumbaga parang saligang batas na ibinigay ng Diyos sa Israel bilang isang bansa, at ang mga blessings ng batas na yan ay alinsunod sa kanyang mga pangako sa Israel patungkol sa isang physical land, physical na inheritance po nila, the land of Canaan, a physical nation, a physical kingdom on earth. At may malaki pong pagkakaiba sa ginagawa ng Diyos o sa dispensation na pinairal ngayon ng Diyos sa kasalukuyan sa dispensation of the grace of God. Now, dito po sa ating topic ngayon, mapapansin po ninyo na meron pong dalawang talata tayong binasa. Sa unang talata, sulat ni Pablo sa Ephesians 4:5 ay may binanggit po siyang mga katagang one baptism. Take note, one baptism. Iisang bautismo. Singular po yan. Pero sa Hebrews chapter 6, yung writer po ng Hebrews na sumusulat sa mga Hebrew people, mga miyembro din po ng Israel, ay may binabanggit naman po ang writer na baptisms. Mga bautismo. Plural po yan. Ang isang tanong po dito mga kapatid, meron po ba talagang iisang bautismo sa banal na kasulatan? Dahil binanggit nga ni Pablo na meron pong isang bautismo. Ang bautismo po ba, isang katanungan muli na sasagutin po natin sa ating mga pagtalakay ngayon ay, ang bautismo po ba ay kailangan para sa kaligtasan, salvation from hell and the lake of fire? Makapagliligtas po ba ang water baptism? Sa pamamagitan po ba ng bautismo sa tubig, magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang isang taong mababautismohan sa tubig? And then, another question is, masama ba o mali ba na mag-practice ng bautismo sa tubig sa kasalukuyang dispensation? Yan po ay mga tanong masasagutin po natin habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagtalakay. Now, bigyan po muna natin ng simpleng kahulugan ng word na baptism. At sa ating mga nag-aaral, nakikinig, tumutungkay sa salita ng Diyos, tignan po ninyo kung ito po ba ay na-apply sa tinuturo ng Bible na mga klase ng baptism. Sapagkat makikita natin habang tayo po ay nagpapatuloy na may mga iba't ibang klase pala ng bautismo na itinuturo ang Word of God. So, ang simple definition na ibibigay ko po sa inyo is, baptism simply means to be put into, yung bang ilalagay ka, into, may entrance po na issue, or place into, ilalagay ka, o kaya naman ay, or on, na ang dahilan kung bakit ilalagay ka, or to be placed into, or on ka, ay for the purpose of identification. Para ikaw ay ma-identify sa isang bagay, o sa isang grupo ng mga tao, o sa isang church, o sa isang tao, sa isang leadership, something like that. Okay. So, yun po yung ating definition. To be placed into or on for the purpose of identification. Now, tunghayan po natin ang ilang mga katotohanan, some scriptural facts about baptisms na itinuturo po ng salita ng Diyos. So, ito po hindi isang fabricated teaching or idea lang. Marami po tayong verses na babasahin. At nawa po ay maging seryoso po tayo sa pagtunghay sa mga verses na ito at intindihin po natin. Hindi po ako ang dapat niyong paniwalaan kundi yung mga verses. I'm not the authority pagdating sa doctrine kundi ang Word of God. I'm just sharing what I have learned and what I have discovered from the Word of God. Mga kaibigan, mga kapatid. So, ito pong una sa lahat, ang bautismo, mga kapatid, ay hindi po isang New Testament doctrine or ordinance or practice. Ang pagkakaalam ng marami, ang water baptism ay dito lang po yan na-introduce sa tinatawag na New Testament, the so-called New Testament. Hindi po itinuturo yan sa tinatawag na Old Testament. So, wala daw pong baptism na itinuturo in Old Testament times. Ayan, yan po ang paniniwala ng marami. Pero titignan po natin ang ilang mga talata sa Biblia kung totoo ba na ang water baptism o ang bautismo, we will say, ay dito lang po sa New Testament itinuturo. Say for example, punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 10. Yes, ito po ay matatagpuan sa sulat ni Paul at sakop siya ng tinatawag na the so-called New Testament. But let us see, mga kapatid. 1 Corinthians 10:1 and 2, sabi po ni Paul, moreover, brethren,
I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. And then verse 2, excuse me, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Excuse me po, sorry po. Dito po sa verse 2 mga kapatid ay makikita po natin yung mga katagang were all baptized. Lahat ay nabautismuhan unto Moses. Hindi po sinabing all baptized unto water in the cloud and in the sea. Notice dito na may involved pa nga na dagat, no? May baptism dito, pero ang sabi is unto Moses in the cloud and in the sea. Of course, batid po natin na ito ay may isang pangyayari. So ito isang historical event sa kasaysayan ng Israel in the past. Yan po ay makikita natin sa Exodus chapter 14 at sa mga ilang chapters nito. Subalit wala po tayong time para basahin, pag-aralan lahat ang mga verses na yan. I will read some verses dun po sa Exodus chapter 14 verse 21 and 22. Excuse me lang po. Sabi po ng verse na ito, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by the strong east wind all that night, and made the sea, notice, ginawa po ng Diyos yung dagat na dry land. Yan po yung sinasabi kanina ni Moses na, ni Paul, sorry, sa 1 Corinthians 10:2 na ang Israel ay baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Subalit dito sa verse na ito, ay sinasabi po ni Moses na ang dagat ay naging dry land, yung Red Sea. And then sabi niya, and the waters were divided, nahati po yung tubig o yung dagat. And the children of Israel went into the midst, sila po ay dumaan sa gitna ng dagat. Then notice, upon the dry ground. So may expression na dry land and dry ground. And the waters were a wall unto them on their right hand and on their left hand. Sorry po. Medyo nangangati po yung dalabunan ko. Okay. So dito, yung pong baptism unto Moses ay hindi po nabasa. Ito po ay hindi natin masasabing wet baptism. Dahil clear sa sinasabi ng Word of God na sila po ay lumakad sa dry land o dumaan sa dry ground. So, isang patunay mga kapatid na ang baptism ay hindi lamang isang New Testament ordinance or practice or doctrine. The way back in Exodus, meron na po palang nangyaring baptism. Yun ay baptism unto Moses. Ibig sabihin, sila po ay nailigay, they were placed into Moses' leadership or on or upon Moses' leadership for the purpose of identification. Na-identify sila with Moses, with God's redeemed people out of the land of Egypt. Ayan mga kapatid. Hebrews chapter 9 verse 10, ang sabi po ng verse na ito, which stood only in meats and drinks and diverse washings, notice, and carnal ordinances, imposed on them until the time of Reformation. Sa context po ng Hebrews chapter 9 verse 10, kung babalik po tayo sa preceding verses, yung pong word na which ay tumutukoy sa unang tabernakulo, first tabernacle. Okay, in the past po ito, of course. Stood only in meats, na tumitindig lang sa mga pagkain, mga inumin, at notice, sabi niya, diverse washing, mga iba't ibang paghuhugas. At tinatawag po yung diverse washings na yan na carnal or physical ordinances. So, malinaw po na itong diverse washings na ito ay may kaugnayan sa baptism. Mga baptisms po ito. Paghuhugas. Dahil physical or carnal ordinances po. Ito po ay ginagawa doon po sa unang tabernakulo. Ginagawa ng mga pari sa bansang Israel. Ayan po mga kapatid. Sa first tabernacle in the past. Now, gaya ng sinabi ko, ito may kaugnayan sa mga pari. Halimbawa, Exodus chapter 29 verse 4.
And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash, notice, shalt wash them with water. So yung diverse washings po doon, yung iba't ibang mga paghuhugas, ay paghuhugas po with water. Ginagawa po ng mga gumaganap sa priestly ministry, particularly dito sa verse na binasa ko, Aaron and his sons, sapagkat sila po yung mga pari, naatasang mga pari mula sa tribu rin po ni Levi, mga naatasang pari sa bansang Israel. At sila ay dumadaan sa diverse washings, washing with water na tinatawag na baptism din po, baptisms. Yan po yung tinutukoy ng writer ng Hebrew na baptisms sa bansang Israel. Another verse, kung titignan po natin, yung context po ng Exodus 29:4 is sa verse 1, sabi niya, and this is the thing that thou shalt do unto them, to hallow them, yung mga pari po. Sila po ay pabanalin, to minister unto me, notice, in the priests, upang maglingkod sa Panginoon sa priest's office, sa trabaho o gawain o opisina ng pari. Take 1 young bullock and 2 rams without blemish. May kaakibat pa yan na animal sacrifice. Sa verse 9, the same chapter sa Exodus, and thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them, and the priest's office shall be theirs. Yung si Aaron at yung kanyang anak, no, shall be theirs for a perpetual statute, and thou shalt consecrate, yung pong baptism na yon, ay para i-consecrate sila, ihiwalay sila as or sanctify sila para sa gawaing iniatang sa kanila. Yun nga po, yung priestly office or priestly ministry. Now, sa Exodus chapter 40, verse 12 and 13, and thou shalt bring Aaron, binanggit na naman po dito, and his sons unto the door of the tabernacle. Yan po yung binabanggit kanina sa Hebrews, yung which doon ay tabernacle of the congregation of Israel. And then notice, and wash them. So yung diverse washings, maliwanag na, wash them with water. And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him and sanctify him, that he may minister unto me, notice, in the priest's office. So yung baptisms or water baptism, dito po sa ating mga binasang talata, may kaugnayan sa paglilingkod ng mga pari doon po sa tabernacle in time past with the nation of Israel. So yung baptism ay may kaugnayan, malaking kaugnayan sa kanilang priestly work or priestly ministry. Yan. So, take note. Under the law, in time past, wala, hindi po yan sa panahon ngayon, ang Israel po ay may priestly tribe. Of course, alam po natin kung ano yung priestly tribe na yan. Yan po yung tribu ni Levi. At sila po ay consecrated or sanctified or hallowed, representing the nation of Israel before God. Sa kanilang paglilingkod sa tabernakulo and then later on sa templo na ginawa sa panahon ni Solomon. Ayan mga kapatid. Now, balik po tayo sa Exodus or tunghayan po natin na Exodus chapter 19 verse 6 in connection po dito po sa water baptism na nangyayari in time past with the nation of Israel. Sa verse po dito sabi ni sabi ni Moses, okay, and ye shall be unto me, okay, si Moses po nagsasalita, of course, yan ay word of God, binigay kay Moses, yan ay salita din patungkol sa bansang Israel. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Dito po ay may prophecy patungkol sa bansang Israel. Sila po ay magiging, sabi niya, and ye shall, future po ito, be unto me, yung me ang Diyos, a kingdom of priests. The nation na po yun. Unholy nation, very clear. Isang banal na bansa, ang bansang Israel. These are the words which thou shalt speak, notice, unto the children of Israel. Malino po na yan po ang plano ng Diyos. In time past, isang tribo lang po ang kaparian. But, God has a purpose. Na hindi lang isang tribo, kundi the whole nation will become a kingdom of priests. Holy nation. Isaiah 61 verse 6. Sorry po. But ye, itong ye dito, Israel, shall be named,
then future again, the priests, plural, of the Lord, and men shall call you, Israel po yan, the ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourselves. So, malinaw po na yan po yung plano ng Diyos sa bansang Israel. Maging bansa na mga kaparian. May malaking kaugnayan sa pagpapraktis nila ng water baptism. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sulat ni Pedro sa mga scattered Jews, yung mga miyembro po ng Little Flock, mga believing Jews. Ito po ang sabi niya sa verse 9, "But ye are a chosen generation," mga believing Israelites na po ito. Hindi po kasama yung mga unbelieving Israelites dito. Ito po yung mga sumampalataya sa ministry ni John the Baptist, ng 12 apostles ng Panginoong Kristo, at later on yung mga na-convert sa early Acts, sa preaching din nila Pedro. So, ito po yung sinasabi niya, "You are a chosen generation, a royal priesthood." The notice, "an holy nation." Sabi niya, hindi po nations, kundi nation singular. "A peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light." So, naka-address po ito sa bansang, sa isang bansa, a nation out of a nation composed of believing Jews, yung tinatawag na little flock sa Luke chapter 12 verse 31 and 32. Let's turn to Revelation chapter 1 verse 5 and 6. Sabi po dito, "From Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto Him that love us," ito yung sulat ni John, of course, ang naka-address pa rin po ito sa Israel, "unto Him that love us, and wash us from our sins in His own blood, and hath made us," sino po yung us dyan? Of course, ito walang iba kundi ang Israel, dahil way back sa Exodus, dun po sa Old Testament scriptures, marami po yan, din kay Peter, malinaw naman po niya, malinaw po sa Bible kung sino yan, yung ginawang mga kings and priests unto God, and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Hindi po sinasabing kasali o kasama ang mga Gentiles. Wala pong promise o pangako o plan o purpose ng Diyos na may mga Gentiles na magiging pari, kagaya ng plano niya sa bansang Israel. Hindi po nangako ang Diyos sa Pilipinas na magiging kingdom of priests po tayo o holy nation. America o China o alinmang Gentile nations. Isa lang po ang binabanggit ng Bible. "Ye shall be unto me a holy nation, a royal priesthood." Walang ba kundi ang bansang Israel, the children of Israel. So, hindi po natin pwedeng i-claim na tayo po ang kinaukulan ng mga miyembro ng body of Christ. Ito pong bagay na ito na may kaugnayan sa priestly ministry nila na iniuugnay din sa water baptism. Now, take note mga kapatid. Ang whole nation of Israel ay binubuo po hindi lamang ng tribo ni Levi na naging pari nga in the past sa Old Covenant. In the world to come, gaya ng sinasabi ng yung word to come na expression, mababasa natin yun sa Hebrews 2.5, Hebrews 6.5, ano po, tiyak na ang bansang Israel ay magiging isang bansa na mga pari, kaya ng ating mga binasa kanina. A royal priesthood, okay, a holy nation. Sila po ang pinangakuan yan. Hindi po tayo mga member ng body of Christ. Hindi po ang alinmang Gentile nation. Pangalawang bagay na dapat nating maintindihan o malaman tungkol sa baptisms in the Word of God or water baptism particularly ay hindi po isang klase ng bautismo o hindi lamang water baptism ang itinuturo ng Word of God na klase ng bautismo. Of course, isang malaking doctrine yan, yung water baptism. But on the other hand, there are also baptisms maliban sa water baptism na binibigyan din o tinuturo ng word of truth. May mga iba't ibang klase ng bautismo. Kung halimbawa ating tutunghayan, pwede natin sabihin may 12 kinds of baptism, pero hindi po natin tatalakayin lahat yan. Wala po tayong oras. But kanina napansin nyo na meron na po tayong tinalakay na baptism unto Moses, isa na po yun. And then, eto nga yan, meron pong diverse washings, baptisms,
o kaya ay water baptism to the particular. So, dalawa na po yun. Maliban dyan, kung halimbawa tutunghay po tayo sa Matthew chapter 3 verse 11, madalas ko na po itong nababasa sa mga sumusubaybay na pamilyar sa pag-aaral ng Word of Truth Rightly Divided. Ganito po ang sinasabi, ay indeed, ang ay po dyan ay si John the Baptist, I indeed baptize you with water. Notice, baptize with water. Water baptism po yan. Unto repentance. But he, yung he is referring to the Lord Jesus Christ, that cometh after me, yung si John the Baptist, is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He, the Lord Jesus Christ, shall baptize you. Notice, ang Panginoong Kristo ang magbabautismo sa inyo, speaking to the nation of Israel, yung audience ni John the Baptist, with the Holy Ghost. Then, hindi lang yan, and with fire. Yung fire po dyan, you will go down to verse 12, ay unquenchable fire. So, yung baptism na yan ay judgment po ang issue. So, dito malinaw po na may tatlong klase ng bautismo. 3 types or kinds of baptisms, plural. Hindi lang po isa. Binanggit po yan sa passage, sa isang verse lang. Okay? So, ano po yan? Water baptism, or baptism with water, and then baptism with the Holy Ghost, kalawa, and then baptism with fire. Yung baptism with water ay wet baptism. Yung baptism with the Holy Ghost, pwede natin sabihin dry or spiritual baptism. Yun naman pong baptism with fire, pwede natin sabihin hot baptism dahil involved na po ang fire, which speaks of judgment in the scriptures. So, malinaw po, mga kapatid, na ito pong water baptism, kahit dito po sa ating talatang kababasa lang, ay may kaugnayan pa rin sa bansang Israel. Sila po yung kinaukulan ng message na yan ni John the Baptist. May kaakibat na repentance yung kanilang pagpapabautismo sa tubig. Now, ikatlong bagay na dapat po nating maintindihan tungkol sa baptism, katotohanang aral ng Bible tungkol sa baptism, may tinatawag na baptism by the Holy Spirit into the body of Christ. Ano po yung baptism by the Holy Spirit into the body of Christ? Ganito po ang sinasabi ng 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized into one body. Notice yan, meron pong dalawang one dyan. One Spirit, one body. And then, tuloy po natin, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and having all made to drink into one Spirit. Hindi po katakataka bakit sinabi ni Paul na there is one baptism sa Ephesians 4:5. Ito po yung tinutukoy niyang one baptism in the dispensation of the grace of God. At tayo po ang kinaukulan po nito, mga kapatid. Yung mga baptism na tinalakay po natin in the past, maging sa Matthew, ay may kaugnayan sa bansang Israel. Pero dito po, sa bautismong ito, malinaw sa 1 Corinthians 12:13, na tayo po ay baptized into one body whether we be Jews or Gentiles. Jews and Gentiles po ang kasali o kasama sa baptism, one baptism na ito. Pero take note, itong one baptism na ito is by one Spirit. Hindi po ito ginawa o ginagawa ng tao. Ito po ay ginagawa ng one Spirit. Siya po yung actor, for by one Spirit are we, yung mga we ay Jews or Gentiles na believers, are we all baptized into one body. Hindi sinabing into water. This is not water baptism, mga kaibigan, mga kapatid. Ito'y baptism into the body of Christ performed by one Spirit. Sabi niya, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one baptism. Ito po ay spiritual kind or type of baptism. Hindi po siya physical baptism, na kagaya ng water, mga kapatid. Sa konteksto po ng Ephesians 4, na kung saan sinabi ni Paul na meron po tayong one baptism, remember, Apostle of the Gentiles na nagsasalita, tayo po ang kausap, at Apostle o minister siya ng body of Christ, ngayong dispensation of the grace of God. Sa context po ng Ephesians 4, verse 5, mula 3 hanggang 6,
May binabanggit po si Paul dito na unity of the Spirit. Meron po akong ginawang pagtalakay dito mga kapatid sa mga nakaraang Sunday. So dito po sa unity na ito, ay unity of the Spirit, ay meron pong 7 ones. 7 1. So ito pong number 7 ay perfect, number of perfection, number of completeness. This is a perfect unity, perfect oneness. At dito po sa perfect oneness na ito, kung saan kasama yung one baptism, yung baptism by the Spirit into the body of Christ, involve po ang Godhead. Involve po dito ang Father. Let's just read. Sabi po ng verse number, verse 4. There is one body and one Spirit. Notice, one Spirit. Capital letter po yan. Yung Spirit. Even as you are called in one hope of your calling, one Lord. Ibinabanggit pong one Lord. Then one faith. Then one baptism. Verse 6. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So notice, nandito po yung Godhead, yung God the Father, Son, and the Holy Spirit. Dito po sa unity na ito. Perfect unity na ito. So, involved po sila sa unity na ito. Na kung saan sinasabi nilang may one baptism lang. Ngayong dispensation of grace. Hindi po sinasabing may one baptism sa buong Bible dahil nakita po natin na may mga baptisms na itinuturo ang Word of God. Yung one baptism ay exclusive sa dispensation of grace. So, kung atin pong halimbawa hindi paniniwalaan itong unity na binuo ng Diyos, ay tayo po yung gagawa ng division o sisira sa unity na ito. If we will not believe itong 7 ones na sinutukoy po sa context na ito. Itong dahilan kung bakit sinasabi ni Paul na yung apostol ng mga hentil na siya ay hindi isinugo na magbautismo sa mga hentil sapagkat may isang bautismo lang na ginagawa o ino-operate ang Diyos ngayong dispensation. 1 Corinthians 1:17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Very clear po yung expression, sabi ni Paul, Christ sent me not to baptize. Negative, mga kapatid. But to preach the gospel. Consider po natin yung mga bagay na ito. Bagamat meron na po akong ginagawang mga pagtalakay, ito po ay mga bagay na dapat po nating matatandaan sa pagtunghay, pag-aaral ng Word of God. Si John the Baptist, kung babalikan po natin ang John 1:33, ganito po ang sinasabi, and I knew him, sabi ni John, hindi ko siya siya ay kilala ko, I knew him not, I'm sorry, nagkamali po ko, and I knew him not, at hindi ko siya nakikilala, ang tinutukoy po niya ay si Kristo. But he, ang tinutukoy niyang he dito is ang God the Father that sent me. So ang nag-utos o nagsugo kay John the Baptist ay ang Diyos Ama. But he that sent me, yung dito si John the Baptist, to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Dito po sa verse na ito, very clear na si John the Baptist ay isinugo ng Ama upang magbautismo. Very clear yung statement, sinabi niya, but he that sent me to baptize with water. So, hindi po sinabi ni John na he was not sent to baptize, but he was sent to baptize with water. Oh, here is a man, nagsasabing siya isinugong magbautismo with water. Then another verse, John 4:1-2, verses 4, chapter 4, verses 1 and 2, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, verse 2, though Jesus himself baptized not, but his disciples. So sa verse 4 na ito, sinasabi na ang nagbautismo po ay yung mga disciples niya. At later on, maintindihan natin na ang involved dito yung mga 12 apostles. Limbawa, sa Mark 16, verse 15 and 16. Of course, at this point in time ay namatay po si Judas at naging 11, but later on, Judas was replaced, pinalitan po siya ni Matthias. Kaya nga pagkatapos ng replacement ni Judas, saka na tumayo, nag-preach ang 12 apostles sa pangunguna ni Pedro sa Acts chapter 2. Sa Mark 16:15 and 16, and he said unto them, ang Panginoon sa Kristo bago umakyat ng langit, kausap niya dito ang mga apostles, go into all the world and preach the gospel to every creature.
He that believeth and is baptized, notice, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. Cross-reference din po nito ang Matthew 28:18 to 20. Ito po yung tinatawag ng karamihan na Great Commission na. Sila po ay hahayo, baptizing nations in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Wala pong ibang baptism ang tinuturo, kundi water baptism. Sapagkat, yan po yung kanilang ministry as a nation. Una, ang bansang Israel, and then, mag-expand po yan yung kanilang ministry tutungo rin sa mga Gentiles to be identified with the nation of Israel in the future, of course yan. Now, sa Acts 2:38, yung pong commission nila ng mga apostles ay sinimulan po ang isa katuparan yan. Of course, sa Acts chapter 2, sa context po niyan. Sa verse 38 na lang po tayo magbabasa. And then Peter said unto them, repent. Ang audience po dito, kung babalik ka sa verse 22, ay walang iba kundi Israel. Sa pagkakataong ito. And Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So clearly, sinasakatuparan po dito ng mga apostles yung commission nila na mag-preach ng gospel of the kingdom, and then yung sasampalataya ay magpapabautismo sa tubig. Now, kanina, yung po bang, may tanong na, yung po bang water baptism ay intended o nilayan po ba ng Diyos na makapagliligtas sa sumasampalataya? Ibig ko sabihin, magkakaroon ba ng buhay na walang hanggan ang isang taong sumampalataya at magpapabautismo sa tubig? Yun po yung conclusion ng marami, kailangan ng water baptism dahil sabi nga, he that believeth and is baptized shall be saved. Pero anong klase po ng salvation ang makakamta ng isang dadaan sa bautismo sa tubig, sa isang Hudyong sasampalataya na magpapa-water baptize? Sa context ng Acts chapter 2, halimbawa sa verse 40, and with many other words did he signify and exhort, saying, si Pedro po ito, pagpapatuloy ng kanyang preaching, audience niya Israel, save yourselves. Nandyan po yung word na save. He that believeth and is baptized shall be saved. Save yourselves from what? From hell and the lake of fire? Hindi po, mga kapatid. Sabi ng verse, save yourselves from this untoward generation. Sino po yung tinutukoy na untoward generation? Yung mga unbelieving Jews. Yung evil generation sa bansang Israel. Yung po mga generation of vipers. Yung sinabi ng Panginoon, yung mga sinabihan niya mga Hudyo na your father is the devil. Composed of religious leaders. Pharisees, unbelieving Pharisees, Sadducees, Herodians, elders, high priest ng bansang Israel, na lahat kumontra. Sila po yung responsible sa pagpapapatay sa Panginoon sa Kristo. Because they don't believe the testimony of John the Baptist, they don't believe the Word of God, they don't believe Jesus Christ, they don't believe the 12 Apostles. Pero yung mga membro ng little flock na sumampalataya sa Panginoong sa Kristo na siya ang Son of God, King of Israel, the Messiah, Promised King, sila po yung naligtas from the untoward, unbelieving leaders, okay, ungodly leaders sa nation of Israel, who will be subject to God's wrath, na kung saan nakalaan sa kanila yung puot ng Diyos. So by the going water baptism, not only that they are fulfilling yung sinasabi po ng Word of God na initiation, or we will say, no, magiging daan, parang sila ay maging kabahagi ng tinatawag na Holy Nation, Kingdom of Priests. Dahil yun nga, yung kailangan nilang dumaan sa washing, yan po yung water baptism as a nation. I-identify po nilang sarili nila doon sa little flock o doon sa Holy Nation na sinasabi ng Diyos na gagawin niya Kingdom of Priests. At isa-separate po nila ang kanilang sarili doon po sa unbelieving or ungodly nation sa Israel. Yung tinatawag po na apostate nation. So, yan po yung salvation in view sa water baptism. Ayan, mga kapatid. Balikan po natin ng 1 Corinthians 1:17. Malinaw po na si John the Baptist, sabi niya, he was sent to baptize with water. Then, malinaw din sa ating binasa na ang mga apostles or disciples ng Panginoon, they were sent to baptize with water. But here's a man, nakakaiba. Sabi niya, Christ sent me not to baptize. Walang ibang nagsabing lingkod ng Diyos o apostol na siya ay hindi sinugo ni Kristo upang magbautismo. Sapagkat si John at yung mga apostles ay sinugo upang magbautismo.
magkaiba ang kanilang ministry. At magkaiba ang kanilang gospel. Anong gospel ang pinipreach ni Paul? But to preach the gospel. Of course, sa context is the preaching of the cross. Dito ay malinaw na ang ipinangangaral ni Pablo ay walang iba kundi ang sacrificial work of Christ at Calvary. Ang binibigyan din po niya yung kamatayan ng Panginoong Kristo. Na si Kristo ay namatay dahil sa atin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Na ang dugo ni Kristo ay binuhos pantubos, tanging katubusan o redemption ng lahat ng ating kalikuan at kasamaan. Wala na pong iba. Yun po yung gospel at hindi po pwedeng haluan ng water baptism. Hindi po kailangan ng bautismo sa tubig sa ministry ni Paul sapagkat he is ministering to the Jews and Gentiles. Siya po ay minister ng body of Christ, not a minister of the nation of Israel na pinangako ang maging kingdom of priests, a holy nation. So wala pong kaugnayan ng water baptism sa atin. Maliban dyan, sa verse na ito is, sabi nga ni Paul, Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Isang bagay na sinasabi ni Paul, you're going to insist water baptism or practice. Ang warning is that lest the cross of Christ should be made of none effect. Wala pong kasalanang hindi kayang tubusin, patawarin ng Panginoon through the death and blood of our Lord Jesus Christ. No amount of water can wash away our sins. Water baptism, physical, carnal ordinances, yan po isang seremonya. Ito po isang physical cleansing, we will say, or washing na may kaugnayan sa priesthood. Sa Levitical priesthood in the past, and then pagdating ng panahon, the whole nation itself. At nakita natin nagsimula yan sa ministry ni na Pedro. Bumuo na ang Diyos ng isang holy nation, the little flock. Alinsunod sa pangako ng Diyos na gagawin silang ministers of God, priests of God, a holy nation, a royal priesthood. Hindi po body of Christ ang tinutukoy yan. Importante po na maintindihan natin mga kapatid, dito po sa ating binasa kaninang talata, i-compare ko lang po bago po tayo magwakas o mag-conclude mga kapatid. Sa Matthew chapter 3, yung pong baptism with the Holy Ghost, kukumpara po natin yan sa by one Spirit are we all baptized into one body. Sa Matthew chapter 3 verse 11, sabi po ni John, he that cometh after me, okay, he shall baptize you with the Holy Ghost. So ang baptizer po sa Matthew 3:11 with the Holy Ghost ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So dito po, ang baptizer, ulitin ko po, ang Panginoong Kristo, siya po yung he na binabanggit sa Matthew 3. And then, yung recipient o tatanggap ng Holy Ghost, ay yung, sabi niya, he shall baptize you. So, ang tinutukoy po dito yung mananampalatayang Hudyo, na naging miyembro nga po ng Little Flock. Ang tatanggap ay yung believing Jew. Ang element ay yung kanyang tatanggapin o ilalagay sa kanya is yung Holy Ghost. Diba ang baptism is to be placed into or on to be for the purpose of identification. Para ma-identify sila as part of the believing remnant or little flock. Okay? Dun sa nation na binubuo ng Diyos out of an ungodly nation. So, ang baptizer ulitin ko, ang Panginoong Kristo, ang recipient, yung believing Jew, sa Matthew 3:11 po ito, yung element na ibabaptize doon sa believing Jew ay ang Holy Ghost. Kaya nga, baptism with the Holy Ghost. Whereas, doon naman po sa 1 Corinthians 12:13, sabi niya, for by one Spirit are we all baptized. So, ang baptizer po dito sa 1 Corinthians 12:13 ay walang iba kundi ang one Spirit. Ang magpe-perform ng baptism ay Holy Spirit. Sa water baptism, ang magpe-perform tao. Doon sa baptism with the Spirit, ang Panginoong Kristo. Ilalagay yung Espiritu sa believer at natupad nga po yun sa Acts chapter 2 na baptize sila with the Holy Ghost. Okay? Kaya sila nakapag-speaking in tongues. Alinsunod din po sa prophecy sa Joel, sa Joel chapter 2. May prophetic program po ang Diyos tungkol sa kanila, sa bansang Israel. Then, ulitin ko na po, ang baptizer ay ang Holy Ghost sa 1 Corinthians 12:13 o ang Holy Spirit. Ang recipient, okay, ang tatanggap ay walang iba kundi ang body of Christ. Kasi sabi, baptize into the body of Christ.
Ang element na ibabaptize o kung sino yung ibabaptize ay yung believer na Jew or Gentile. So, the moment na isang tao ay nakarinig ng gospel, yung ginawa ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo, para sa kanyang kaligtasan katubusan, nanampalataya siya, nakita ng Diyos yun, at ang Espiritu ng Diyos ay Diyos. Espiritu ng Diyos, ibabaptize siya o ilalagay siya into the body of Christ. To be identified as a member of the church or as a member of Jesus Christ Himself. Baptized into Christ, may mga ganung expression, halimbawa sa Galatians 3, Romans chapter 6, or baptized into the body of Christ, isa pong ibig sabihin niya. Yan ay gagawin ng Espiritu. Isa pong spiritual baptism po yan. Na ang aktor o ang magpe-perform ang Espiritu ng Diyos. Yan po yung pagkakaiba ng baptism with the Holy Ghost at baptism by the Spirit into the body of Christ. Yun po mga kapatid. Now, bago po tayo magwakas, hindi ko po layuning talakayin lahat, pero I believe na mahalaga po. Itong mga bagay nito ay mahalagang information na po sa mga nagnanais pong matutunan ang place ng water baptism sa ating dispensation. Mag-conclude po tayo ng water baptism ay isang carnal ordinance, isang physical or carnal ceremonial ordinance na ito po ay inimpose o require ng Diyos sa kanyang bansa, sa bansang Israel. Okay? Na kung saan pinangukuhan niya na magiging kaharian ng mga pari. So may malaking kaugnayan ang bautismo sa tubig sa pagiging kingdom of priest or holy nation ng bansang Israel. At hindi po tayo kabilang doon mga kapatid. There is no such thing as a spiritual Jew or a spiritual Israel. The body of Christ is not a nation. Take note. Hindi po ito isang bansa. Nations po ito. Ang body of Christ ay composed, o ang Israel is composed of 12 tribes. Ang body of Christ ay hindi po binubuo ng 12 tribes. Ang body of Christ ay composed of individuals, mga individual, mula sa mga bansa, from the nations of the world, nakarinig ng gospel of Christ or gospel of salvation, ang preaching of the cross, sumampalataya at naging member ng body of Christ by one Spirit. Yan po ang sinasabi ng Word of God. So, hindi po natin may pagkakaila na hindi lang po iisang klase ang baptism sa Bible. Hindi, maraming klase ng bautismo. Kanina, isang verse lang, may 3 baptism tayong nabasa o napatunayan. Yung one baptism na tinutukoy ni Paul ay yung baptism natin ngayong dispensation. Exclusive sa mga members ng body of Christ, very particular sa now period, sa dispensation of the grace of God, at yun ay baptism by the Spirit into the body of Christ. So, hindi po dapat nating pinapractice ang water baptism ngayon dahil wala po tayong kaugnayan, mga kapatid. Ito may kaugnayan sa bansang Israel, sa law covenant, sa plan and purpose ng Diyos with the nation of Israel. Ang pagpapractice po ng water baptism ay paglilikha lang, kinalulungkot kong sabihin, but without apology. Ilikha lamang po yan ang division sa tunay na church, the church, the body of Christ. Kung magpapractice tayo ng water baptism na ang dahilan ay church membership sa isang local church, again, that is not taught in the Word of God. No verse will say na mag-practice tayo ng water baptism upang maging member ng isang local church. Yan po ay man-made religion. Kinalulungkot kong sabihin. Man-made practice. Hindi po yan tinuturo ng Word of God. Yan, paglilikha lamang po ng division sa tunay na church ng body of Christ at pagsira doon po sa unity of the Spirit na binabanggit sa Ephesians 4. Dahil malinaw sa unity na yan na may one baptism. Kung naniniwala ka na ikaw ay ibabaptize o ilalagay ng Espiritu after you believe into the body of Christ, yun yung baptism na sinasabing one baptism. Then later on, magpapa-water baptize ka o magpa-practice ka ng water baptism, you are making that one baptism two. And that is destroying the unity of the Spirit na pinagkaisahan ng Godhead ng Father, Son, and the Holy Spirit. Yan po sinasabi ng Word of God.
Wala pong Gentile na kinomission to water baptize. Wala pong karapatan to baptize anybody with water. Ang mga inutusan pong mag-water baptize ay mga Hudyo, mga apostles, si John the Baptist. Practice po yan ng bansang Israel. Wala pong kaugnayan sa programang ginagawa ng Diyos ngayon. So, meron po bang lugar o place ang water baptism ngayong dispensation of grace? The answer is none. Wala po. Take note din, yung sinabi ni Paul, lest the cross of Christ should be made of none effect. Isa pong nakakatakot na bagay. Nadadagdagan mo pa ng isang physical ordinance or carnal ordinance, isang gawain, religious rite, yung ginawa na ng Panginoon na pagliligtas para sa atin. Sapat na po yun, mga kapatid. Kaya malinaw ang salita ni Paul, ang dahilan kung bakit sinabi niya, Christ sent me not to baptize. Sapagkat yung gospel ngayon ay nakapagliligtas. Makapaghuhugas, we will say, ng lahat nating kasalanan. Yung cleansing na magagawa ng bautismo sa bansang Israel is sa kasalanan ng bansang Israel as a nation. It cannot wash their conscience or their inward being. That's why, sa New Covenant, kailangan pa rin yung blood. Ang nag-ratify o nagpatutuo sa New Covenant na made with the nation of Israel ay the blood of Christ. So, doon pa rin nakasalalay yung talagang eternal salvation po nila. Hindi po doon sa water baptism. Sana malinaw po, mga kapatid, itong mga bagay na ito natin nilakay. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, kung ikaw ay mananampalataya at nagpa-practice pa rin ng water baptism, hindi ko po ipinipilit ang aral na ito. Nakikiusap lamang po ako. Bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na pag-aralan, unawain ang mga verses na ito. I've been baptized nung hindi ko pa naintindihan sa isang ceremonial na baptism, water baptism sa isang lugar, sa isang dagat. But when I realized na hindi po yun yung teaching ngayon at may isang baptism, I realized na I'm just causing division and destroying the unity of the Spirit. Iniwan ko po yung aral na yan and I stick to what the Bible says, kung ano yung tinuro sa ating apostol ngayong dispensation. Ikaw naman ay isang hindi pa tsak sa iyong kaligtasan at iniisip mong yung bautismo sa tubig ang naging daan para ikaw ay mahugasan sa lahat ng kasalanan. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, think about it. Hindi po yun ang makapagliligtas. Kung ang water baptism makapaghuhugas sa iyong kasalanan, hindi mo na kailangan ng kamatayan ng Panginoon. Hindi mo na kailangan ng dugo ni Kristo. Pero the fact is that ang totoo, hindi po yung physical ceremony na yan. Dahil may kaugnayan lang yan sa priesthood ng Israel. Maging sila, hindi po yan yung naging daan para sila ay maligtas, mahugasan sa kanilang kasalanan. Kundi it's by the blood of Christ. Sa message ni Paul, tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Ephesians 1:7, Colossians 1:14 at marami pang verses. If you trust o sasampalatayan ng Panginoon sa Kristo bilang yung tagapagligtas, ang kanyang kamatayan, ang kanyang dugo, yun lang at tanging yun lang, wala nang iba. Tiyak ang sinasabi ng Word of God, mapapatawad ang lahat ng kasalanan. Matutubos, mahuhugasan ang lahat ng kasalanan. And you will be sure, magiging sigurado ko at tiyak ka sa iyong kaligtasan. Ilang pinagtiwalaan mo ay tanging ang ginawa lang ng Panginoon. Yung kanyang kamatayan at tugulang para sa katubusan ng iyong kasalanan. Take note na ang ating tagapagligtas nilibing subalit na buhay na maguli sa ikatmong araw. We are serving and we believe a living Savior. Serving a living Savior and Lord. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, matyagang pagsubaybay sa ating pong pag-aaral at nawa ay nakatulong, nakapagbigay ng hamon ang mga aral na ito ng Word of God sa ating buhay spiritual, paglilingkod sa Panginoon, sa ating pansamantalang buhay sa daigdig na ito, ngayong dispensation of grace. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat na muli natapos po ang isang pagbabahagi ng salita, panahon na iniukol ng bawat isa pang makipag-aral, makipagsaliksik sa mga mahalagang bagay na aral na banal na kasulatan. Kailangan ko po ng bawat sumusubaybay ay patuloy na mag-aral ng masinsinan, seryoso sa pagsasaliksik at sa mga bago sa aral na ito at maaaring naapektuhan ng kanilang damdamin. Dalayan ko po na
Hindi po nawa ang kanilang damdamin o aming damdamin ang masusunod, kundi ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Hindi po nawa ang aming mga katwiran, kundi ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Maraming salamat sa inyong katotohanan at sa inyong mayamang biyaya. Maraming salamat sa ginawa ng Panginoong Kristo para sa aming kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ.